Yo, what's up? EJ Power nga pala at andito ulit tayo sa MC Marathon, ang pagpapatuloy ng pagmamarathon kay Cripply. Kahit utang-utan na ako at malamang pati kayo utang-utan din, pero ito malapit na matapos, ilang laban na lang. Kamusta kayong lahat? Ako okay lang ito. Tamang chill lang muna sa bahay. Itong papanoorin natin ngayon ay Husky versus Cripply na nangyari nung Vuelta Balentong 11. Konting backstory lang. Si Cripply yung ka-roommate ko nung event na to kasi dito rin nangyari yung battle namin ni GL na yung EJ Power versus GL, dito rin nangyari yan at kami yung magka-roommate ni Cripply, kaya siya rin yung kabatuhan ko, kapraktisan ko bago yung mga araw bago yung mismong event. Medyo narinig ko na rin yung mga banat niya dito yun. Pero medyo na late ako sa pagpunta nung event na to. Kaya hindi ko naabutan yung mismong laban na to. Yun. Pero yun. Panoorin na natin. Husky versus Cripply. Huwag na natin patagalin pa. Unang banat, Vuelta Balentong 11. Husky. Yo. Bago ako magsimula, palakpakan nyo muna yung champion. Kampiyon na wala sa list. Nakakahiya naman sa tunay. Hamak lang na finalist. Oo nga pala, umabot yun si Husky ng finals. Tangina si Cripply hanggang round 2 lang. At least ako umabot ako ng semis eh. Medyo ka-flex-flex pa din. Hanep, di ba? Grabe, magbida. Dati, sombrero lang gustong nakawin. Ngayon, corona na ng iba. Hirap sa dudong na to. Masyadong apurado umangat. Dapat dito, sinusuplete hanggang maging tostado yung balat. Kaya mo mag-champion sa isa buhay nang di sumasali? Ang bangis! Kung gusto mo ng titulo, matuto ka magbuwis! Gusto mo ng trono? Ang ganda ng pasok ni Husky dito, no? Parang aggressive agad. Champion sa isa buhay nang di sumasali? Ang bangis! Kung gusto mo ng titulo, matuto ka magbuwis! Gusto mo ng trono? Mas bagay ka sa silyang panggarote. Itatali ka't yung puwet mo, sasalpakan ko ng kamote. Sasaksakin ko yung kokote. Kaliwat kanan para doble. Tatadyakan, duduraan, babagsakan pa ng adobe. Talagang sisirit duguan. Huling hirit mo na yan. Kung ipipilit sa maliit, kadagilit, ubusan. Ako'y aso sa eksena, asusenang malaman. Di na kailangan pa ng sili, ako'y mainit sa katawan. Alam nyo bang pag dumadaong yung barko ni Topper, ito yung masugid na taga-sundo. Rekta sa mot-mot dun sa naga. Nagalolo. Ay na, yun yung gusto ko kay Husky. Parang sunod-sunod na seryoso tapos biglang kakana na mga ganyan eh. Nagalolo. Favorite character neto? Ninja. Nakatambay sa dilim habang ninja-jakol ng tropa. Puta, pati si Boss Arik sa VIP gustong mabudol. Pinanood ng K-drama, puro lalaking umuungol. First time niya sa Maynila, yung poste ng Meralco, ang tagal niyang tinitigan. Okay naman daw sana sa syudad, ang tataas lang ng sampayan. Puta, may dumaan na kotse, napadasal pa ng biglaan. Nabasa niya, safari, yun daw yung service ng simbahan. Tanginang yan. Safari, okay. Safari, yun daw yung service ng simbahan. Tanginang yan. Napanood ko yung spit session. Yung mga banat mo ang tabang. Aking titiktikan, mga wak niyong taktikang pinagyayabang. Yung taktika, titiktikan. So labor ka pa nun.
Ang tindi ng improvement. Mason na siya ngayon. Tapos offbeat pa yung pasok. Yung mga kalaban daw, mga grabe. Alam nyo kung bakit? Iniwan niyang pumapalakpak na parang nagtatawag ng kalapate. Putang ina, pag nilangoy nyo dagat kong apoy, kayo'y mapapa-ceasefire. Ceasefire? Ano yun? Yun yung dahilan. Fire? Dagat kong apoy, kayo'y mapapa-ceasefire. Ceasefire? Ano yun? Yun yung dahilan kaya sinuka siya ng mayon. Tapos nilalait pa ni si Kayram na kesyo, mukha daw konduktor sa wish bus. Sa'yo pa mismo nang galing, wala kang ang kantang malabas. Ni walang ma-inspira, kaya paano matatawag na pantas? Masyadong bitter sa arangkada yung driver ng partas. Tanginan to, unpredictable. Tangina, probinsyano bars. Bitter sa arangkada yung driver ng partas. Tanginan to, unpredictable baka mo. Anong ibabato mo sa akin? Battle, vlog, negosyo, pagsuot ng hentai kamen na kung ating susumahin, mas madaming na pala, hindi na babalik sa buhay kung dating walang-wala. Kasi gusto ko na magandang buhay, hindi lang patagisan ng talino. Kasi ang tunay na mahusay, nasa maayos yung estado. Kaya kung ang ending may kondisyon, walang problema sa kapalit. Magbasa ka na lang ng comment, baka panalo ka na ulit. Parang ano no, pinredict na ni Husky yung mga sasabihin ni Cripply sa kanya. Sana ano, parang ma-diffuse nun yung ano, yung round ni Cripply. Kung yun yung ano, yung aim niya. Tas magandang round. May sundot-sundot na ano, na comedy tsaka hinahaluan niya rin ng mga technical. Pero ano talaga kasi, parang hindi talaga effective mag-technical si Husky. Parang mas bagay sa kanya mag ano, yung comedy. Mas para sa akin mas effective yung sundot-sundot niya ng comedy na ginawa niya nung round 1. Ano ang natural parang alam mo yun, sakto sa facial expression niya tsaka sa gesture niya, tono pa ng boses niya. Kaya sobrang ano, effective nung pagiging makulit niya. Yung technical part naman niya, yung mga sinusubukan niya magmalalim. Okay siya pang ano pang filler, pero mas nagiging ano talaga, mas nakukuha niya yung moment pag sinusundan niya na ng comedy. Tingnan natin yung round 1 ni Cripply. Solid na round 1 para kay Husky. Ending may kondisyon, walang problema sa kapalit. Magbasa ka na lang ng comment, baka panalo ka na ulit. Finalist daw yung kalaban. Ang lupet netong ka-rival. Proud na proud kang binadibag ka sa finals. Tapos hindi na... At least umabot ng finals. Duh. Proud na proud kang binadibag ka sa finals. Tapos hindi na ako mason. Hindi na ako mason gago. Tang ina mo, Eagles na ako. Bago ko ibadibag si Husking, mukhang chuchu pa pag-alanganin. Like kung si Enigma, gusto nyong gawin kong hentai kamen. Pinininti. Inang break. Million views to, boss. Million views to. Itsura ni Arik, nangangamba kung anong gagawin na susunod ni Cripply sa kanya. Feeling niya isasaplot na lang bigla sa mukha niya yung brief Million views to, boss. What? Million views to. Kupal ka ba, boss? Ikaw, may sabi-sabing tinotalk shit mo kung di mo maamin. Ngayon makikita natin kung meron tong sinabi sa akin. Mga putang ina nyo game? Huling laban niya, 5-0, bugbog. Kawawa si Pakshit. Nangingilid yung luha habang pumapatak sa black shirt. Iyakin. Aasar-asarin kita. Tumbong mo kulay black belt. Nagpapakita ka ng puwet, kaya pag tinira yan, lakang karapatang mabat-hurt.
Yung trip mo, ang baho. Yung puwet tinatago. Di ka pa ba nagtaka nung laban mo last summer? Kakapakita mo ng puwet, puta, nilabang ka kay Acer. Binadibag ka ni Acer, tas akin ka mang lalaban. Kinawawa ka nung kinawawa ko, puta, kawawa ka naman. Vlogger ka pala ng farm? Halata naman, kahit san ko patignan na banda. Kasi yung cellphone mo, Apple, tas yung mukha mo, tol, mangga. Gusto na mama mo, mag-abogado ka. Gusto ng papa mo, magboksingero ka. Nag-aaway na sila kung ano ba yung dapat sa'yo. Puta, farm ka pa rin ng farm, nagka-clash na mama at papa mo. Pero ngayon, content ni Ka-Planet, tungkol sa shabu. Puta pare ko, no hate, kumikita ng patungkol sa shabu, makabagong pusher iyong way, yung farm vlog, naging shabu vlog, pang hypocrisy yung play, iba na takbo ni Ka-Planet, Mercury retrograde. Tang ina ko si GL nag-spit nun, malakas yung crowd reaction dun. Napanood ko vlog mo tungkol sa bahay nyo. Masasabi ko, congrats. Sobrang hirap mo, yung bahay nyo, 50 hollow blocks. Tas astahan papatay. Mukhang mampe-fatality, puta, ganun balibel mo? Bago mo ko i-finish him, i-finishing mo muna yung pader nyo. Niyayabang mong may sarili kang bahay. Kala mo ikaw lang pumipera. Paano pag sinabi kong meron akong sarili kong problema? Baka iyabang mong mas malaki yung TF mong sa flip-top na didekwat. Ako, TF ko dito 10K lang. 10K kada 4-bar setup. Tangina, panalo ka na kung pera ang usapan. Pero sa mundo ng asaran, lalamang ka lang sa yaman, di ka lalamang sa yabang. Hindi ikaw kaantas ko, di ako ang kamatch mo. Aagawan ko ng buhay itong husky, itong trip naka-husklo. Ngayon sa dakdakan naka-focus, sasabay ay game over. Parang liga ng Motus sa ganda ng pagka-poster. Isa kang poser, nagdadamit babae pa astu. Legit nga, no? Ang ganda ng mga poster ng appreciation lang. Solid yung yung mga poster ng Motus, napansin ko. Parang orig na orig eh. Shoutout sa sino mang gumagawa nun. Solid. Galing. Dakan naka-focus, sasabay ay game over. Parang liga ng Motus sa ganda ng pagka-poster. Isa kang poser, nagdadamit babae pa stupid ang puta. Tapos feeling undisputed, tingin mo sa'yo boy ka. Dapat sa YouTube ma-remove na yung tulad mo na fake clown. Parang Zaki versus Yang One, si Husky mati-take down. Dapat sa'yo ay mag-switch route. Personal kang lumaro kahit hindi epektibo. Yan ay gawain ko din minsan pero pre may talino. Last line ko ay personal na pwede kang magretiro. Husky yung asawa mo, kamukha ni pistolero. Okay, round 1. Medyo mabagal, no? Guys, yung round 1 ni Cripply. Parang ilan lang yung epektibo. Tapos yung epektibo niya hindi pa ganun kalakas para sa hindi ganun kalakas yung amats. Siguro parang nagpapainit pa lang siya dito sa round 1. Oh. Tapos si Husky parang mas natripan ko yung mga yung mga sundot ng comedy ni Husky. So siguro round 1 bibigay ko ng bahagya. Dikit tong round 1 pero mas ibibigay ko kay Husky dahil mas natripan ko lang yung kung paano niya i-deliver yung comedy niya. Si Cripply kasi yung the way ng pag-deliver niya ng comedy sa round 1, parang alanganin pa siya, hindi niya pa nakukuha yung momentum niya. Tingnan natin yung round 2. Kamukha daw ni pistolero. Tangay na naman. Pulis yung tatay niya, baka bariling ka niya. Tangina na ito, tungkol sa puwet, nakakalibang. Pag eto, tinira ko sa puwet, manakang-nakang sa kangkang, pagapang-gapang sa pangpang. Putang inan to, round 2 na. Pag-usapan naman natin yung ilong mong parang snorkel. Ganto itsura ng takip na nilalagay sa doorbell. Lakas laitin ilong ni Acer. Sargo din naman sa'yo.
Nung elementary si Cripply, yan yung panira niya ng sago. Ay na. Pag wala daw siyang salamin, kamukha niya daw si Abra. Mas gwapo ka doon, mamen, pag hinambalos kita ng kabra. Na. Ba't di ka manalamin, ginoong plus segunda. At dahil kalbo ka na rin, mukha siyang hip-hop na boy abunda. Tayo na. Grabe yung gimmick. Talagang nakakawili. Pinaalala mo lang sa tao yung dating bold ni Wally. Ang ina na ito, Tupak Shakur, baka Tulak Shakur. Gagi. Nagsigawan tuloy yung tao, kala nila ikaw si Manggi. Mukha kang pambato ng tarima pag naiinip si Warden. Ang boto ng mga hurado para kay Cripply, 5-11. Puta. Gago, gangster. Ano no, yung ginagawa ngayon ni Husky dito sa round 2, parang 1-2-1-2 ng mga jokes, no? Though, effective naman, pero tingnan natin kung saan papunta to. Kasi, ang nakaka-worry dito sa sa ganyang setup, pwede siyang maging, kung puro 1-2-1-2 siya ng joke sa buong round, pwede maging dragging sa bandang dulo. Yun yung yung parang disadvantage nun eh. Puta. Gago, gangster na gangster. Kahit kanino sasabay. Talagang patay pag naagawan, nasingitan sa ayuda ng barangay. Tangina na ito. Ayaw niya sa angle na galing sa lumang battle. Kunwari nahahasel, isa ka rin sa boy recycle. 2018 versus Romano, sabi niya, para kang archaeologist kasi hukay ka ng hukay ng nakaraan. 2022 versus K-Ram, para kang toxic na karelasyon. Panay po na mo sa nakaraan. O eto, latest versus Bruce. Talagang uungkating ko nakaraan mo. Ako ay toxic na nobyo. Uy, tangina. Pasampal nga. Ano yun? Lyrics sa museo, hindi naluluma. Hanap. Galing. Tangina. Ang ganda talaga. Ewan ko, panalo yung comedy ni Husky dito sa Though, uma-angle na siya, tapos biglang sisingitan niya pa rin ng ng mga gimmick na ganun. Pasampal nga. Ano yun? Lyrics sa museo, hindi naluluma. Hanap ka ng hanap na mga bagong naiisip. Di mo naisip, pati ikaw, wala nang bagong naiisip. Tayo na pati yung asawa at anak ni Fruz. Ginawa ng issue, naksang husay. Sobrang lupet yung mga tao, di nag-react sa sobrang umay. Tangina, naramdaman niyang wa-effect. Umadlib na lang ng agay-agay. Natalo yung lintek. Dinaan na lang sa tagay-tagay. Tangina, eto na ba yung may diploma, diskarte, at backer sa company? Ang yabang naman ni Dudong na may provincial salary. Provincial salary, ano yun? Ang yabang naman ni Dudong na may provincial salary. Tangina, natupad na yung fantasy. Dinaitlog na isang dasen. Pan-Disney na yung ulam kasi nga palaging frozen. Tangina, tapos magdadrama. Sanay na akong natatalo sa di malamang dahilan. Yun nga yung dahilan. Wala ka kasing alam. Nagpaliwanag naman yung hurado. Politiko ka ba? Pag nanakaw ka na nga, gusto mo iboto pa? Nominado kasi sa top tier. Kaya feeling star na to si Gago. Pampalubag loob lang yon, balat sibuyas kasi masyado. Ginamit na lang yung troll para gawin yung liking contest. Master of crowd control pero sa winning laging hopeless. Kaya eto na yung eksena. Kahit malinaw na bugbog, yung cornic na hinain, magiging binatog. Tangina, magiging binatog. May iyakin na po ulit. Nasaradar na sagap. At eto yon si Cripply. Masahol pa sa break up. Kaya tara na mga Diyos. Kauna.
sumakay sa torrent. Pero kaya pa ng all gods na sumabay sa comment? Okay. Last, gusto ko yung yung round 2 ni Husky, mas pinuruhan niya sa comedy. Na feeling ko kung ito yung Husky na nakalaban ni Invictus nung Isa Buhay Finals, parang pagtitripan niya lang si Invictus. Feeling ko tagilid yung lagay ni Invictus noong ganito. Kasi ang nangyari nung Isa Buhay Finals ng Invictus versus Husky, parang sinabayan ni Husky sa technicalan si Invictus. Yun yung yun yung forte ni Invictus nung nung mga panahon na yun. Naka-holo rhyme tas sunod-sunod na mga technical na metaphors. Hindi masasabayan ng ganun yun ng ganong klaseng pagmamalalim ni Husky. Pero kung ganto tas ikaklaw niya yung style ni Invictus, feeling ko medyo may tulog si Invictus doon Pero yun, eto, gusto ko yung round 2 niya. Natatawa ako sa sunod-sunod na punchline niya. Yun nadadala ng body language niya yung humor niya. Kaya sobrang effective para sa akin. So, tingnan natin round 2 ni Cripply. Ang lupet ng banat mo. Nakakaputrages. Putang inan to, kalbo ka daw, Kuya Kebs. Boy Abunda. Ako daw si Boy Abunda, sabi nitong nonchalant. Meron akong tanong sa'yo, sex or chocolate? Tennis o penis? O Dennis? Tapos ako si Mangi. Tang inatol ang lame mo. Putang ina mo, okay na maging Mangi kaysa naman maging mango. Tang ina, no? Nagkwentuhan kami nito ni Husky tungkol sa dream match na pandarag. Tang inan to, dream match niya daw, Carlito versus Sayad. Nakakapagpabagabag. Sa utak mo walang sang-ayon, pero mapakarlito, manusayad, putang ina mo, tarasaon. Siya si Jerry Yim. Komedyante sa entablado, sa jokes, grabe siya tumiming. Pero weirdo pagdating sa backstage. Kala mo miyembro ng uprising. Kung topic ng 3GS, puro tae. Sa uprising, puro babae. At least tropahan nila buo, ikaw, kakahanap mo ng anggulo, kaya ka naging pamanggulo. Pansin nyo, laging may hawak na kamera, dokumentado kaganapan. Binibidyohan lahat ng MCing kanyang madaanan. Pag nag-trending, tuwang-tuwa. Sobrang laki na karangalan. Gusto ko lang ipaalalang, content mo lang na pag-usapan, di ka kasali sa usapan. Gusto mo mag-viral? Yung tito mong tulog, tanggalan mo ng spinal. Nagkalat ka nung laban mo kay Shaboy sa Motos. Mas kilala ka doon ng MC, tas di mo pinaghandaan lintik. Dahil doon mababa views ng battle nyo, dapat sa'yo ay mabigti. Di mo tinulungan yung taong mas maispatan ng matindi. Galing ka ng kamay nilaan, pero kamay nilaan mo ba hindi? Sarili mo, i-blame mo. Karir mo di nag-take off. Usapang takbo ng karera, ako'y malayo, Saint Bolt, iwan ka. Game mode ako, what inhumane to. Pag nagdikta sa crowd, labas pagka Saddam Hussein ko. Di malabong mag-suicide na mala Kurt Cobain to. Kada battle bars, jokes yung nire-release ko. Habang ito, adik na bading. Taragis, no? Deo, tsaka JD. Minimix mo. Deo, tsaka JD. Minimix mo. Nung laban na ito ni Pistolero, may rebat to, ganto. Tinitira pa yung pagbablog ko. At least ako malawak lupain, ikaw hanggang batok lang mo. Hanggang batok lang mo. Kakasyabu mo yan, dapat matokhang to. Pag nakasyabu si Husky, yung trip neto pang retard, o order ng chicken fillet, tapos magre-request ng leg part. Pag nakakabataktot, kamanyakan iniinda,
Pag pinapaltan mo diaper anak mo, puta, nalilibugan ka. Nagbago yung timpla ni Husky doon. Tingnan nyo. Yung mukha. Na-offend. Nagising lahat yung gigil ko. Hindi siya siguro ready sa ganung line. Sabi niya, tangin ng Cripply to, good vibe na battle lang eh. Nandami ng nalilibugan ka. Nagising lahat yung gigil ko. Lana ako sa katinuan. Maling sa bagong gising ka, patol nakipagbiruan ako'y. Di mo mauutakan, di mapredict bara kung makulay ako'y. Di mo mahuhulaan, parang premyo ngayong isabuhay. Diretso ka sa hukay, sa estilo mo'y hindi ako natatakot. Buang sad truth, na kahit gaano kataas yung humor mo, alam mong maaabot ko yan, parang tattoo. Ako ay nagmarka, ibang tao'y hakot ko dyan, habang ikaw parang wangud, kasi ikaw ay tumatak sa pambabatok lang mo. Tangina, wag feeling maskulado, porque binubuhat mo sako-sako. Magkaiba tayo ng trabaho, sino tinatakot mo aso? Hinahakot mo lang simento, ako hinahakot ko tao. Solid. Mas umaarangkada na si dito, si Cripply sa round 2. Naging epektibo na yung pagkabalanse ng jokes niya tsaka ng malalim niya. While ayun nga, yung round 2 naman ni Husky, sundot-sundot ng 1-2-1-2 na comedy. Do tinry niya, pero talaga less effective yung technical part ni Husky kesa dun sa comedy part niya na sobrang nangingibabaw talaga. So round 1 binigay ko kay Husky, no? Round 2 siguro sobrang edge ibibigay ko kay Cripply yung round 2. Dahil mas na successful niyang nagawa yung balance ng round niya. Pero yun, tingnan natin naman yung round 3 ni Husky. Tingnan natin kung mas mananaig siya dito sa round 3. Puta, may sinasabi pa to, bastos ang puta. Nalilibugan daw ako sa anak ko. Hindi niya alam, naglalaro lang kami ng asawa ko. Anak ko siya, tapos tatay ako, ganon, siya yung baby ko. Ay, tapos yung laban ko kay kay Shaboy. Medyo alam mong maaapektuhan si Husky dun sa line na yun. Tsaka yun pinilit niya i-rebut. Alam mo yun, na medyo ineffective yung rebut niya, pero alam mo, kailangan niya i-rebut eh. Yun yung, parang feeling niya kailangan niya i-rebut yung yung line na yun. Tapos yung laban ko kay kay Shaboy, pinupuna mo pa. Ang tawag doon, tutorial kung paano maging tanga. Pinanood mo, di ba? O, tanga ka. Putang ina na ito. Pansin nyo ba to? Yung kilos na ito? Pag bumibitaw, gaganto. As gaganon. Kasi inom ng tubig. Huli. Caught on act. Beg. Nahihirapan ka na ba? Baka kailangan mo ng lubid. Siya si Cripply. Ang pagbabalik ng walang naghahanap. Wala kaming pake kahit hindi ka na mag-rap. Kasi yung dulot mong saya, parang puta sa lansangan. Iba't iba estilo, talagang sulit yung bakbakan. Pagkatapos putukan, agad mo nang babayaran. Sa rumbanggi sa higdaan, agad na lang kakalimutan. Tangina, kasi ang kulit. Yung mga bago, amateur na daw ulit. Ang masakit, baka kabado, kasi meron na siyang kapalit. Biglang litaw, mag-aangas. Kala mo siya pioneer. Just stay humble and remember, get the fucking out of here. Kung usapang hip-hop lang, baka malula ka sa hawak. Sarili mo na lang, di pa makuhang mapalawak.
Tangina. Buong Rizal may unity. Talagang panis ka sa akin, tol. Pinaka-movement nila sa Bicol kapag lumilindol. Tangina, lamang ka daw sa rap skill. Lakas. Nila sa Bicol kapag lumilindol. Tangina, lamang ka daw sa rap skills. Puta, san banda? Nung nalaman kong ikaw kalaban, di na ako nataranta. Rapper ka ba talaga? Mararanasan mo sa lanta. Kung gusto mo, pagtapos nito, tirahan tayo sa kanta. Tangina, gusto mo ng bars galing sa farm. Maiinis, malulumbay. Ako yung kupal na kapitbahay, sa'yo yung puno ng malunggay. Bawat anggulo may bale habang yung dahon hinahakot. Pag sinabi mong tama na, ang ina mo, madamot! Ang ina, mix emotion. Jokes tsaka bars, pinag-compact. Lahat tayo dito may bilang. Depende kung kumontak. Tangina. Kahit na ipagsigawan, kung mahina naman yung linya, putol-putol, tangina. Putol-putol kakarnihin, parang longganisa. Puta, longganisa ang labo no? Wala kasing connection. Malabo. Tangina mo, sayang. Ang ganda na ng momentum niya Ang ganda na ng momentum ng comedy niya Tuloy na fake joke ba o ano? Legit. Parang nararamdaman ko na rin parang sa bandang kalagitnaan, parang hinuhugot niya na lang yung mga lines sa sa utak niya Pero natatawid niya pa rin Dito yata parang bumigay na talaga. O kita mo, naghang, wala kasing connection! Putang ina, yun So, yun nag-choke siya. Connection! Putang ina, yun fake joke! Ang galing. Gusto mo ng tunay? Sa sobrang natural ng humor niya, natawid niya kahit nag-choke na siya. Supposed to be dry moment na dapat yan Kumbaga, knockout na dapat siya. Pero, dahil, marunong siya mag-adlib ng nakakatawa. Natawid niya pa rin, di ba? Natawa pa rin yung crowd. Baka sakaling kita. Gusto mo ng tunay? Baka sakaling kita. May gumawa na ba nun? Baka pwedeng rekomenda. Tangina kasi, sabi niya ng labo niya kay Range, pinufood trip niya daw kawayan. Kaya pala galit sa'yo lolo mo, kinain mo yung higaan. Putang na ito. Alam ko, taga Bicol ka. Mahaba yung biniyahe mo. Pero hindi ka mala Eminem sa 8 miles. Tingnan pa, tindigan pa lang, mukha kang tatay na magtatiles. Huwag ka nang mamasong ka, di ba? Ang na ito, pag sinibak ko to, magmumukha tong wastong panggatong na pampalutong ng pritong hitong pitong patong dugtong kwentong imbentong pangbuelta balentong kotong sa utong na may ketong peace Kuya Kebs pendong. O di ba? May multi kaso walang kwenta. May bars ako parang Yamashita, walang makakita. Time. Feeling ko freestyle na lang yung bandang dulo na ginawa ni Aski. Pakiramdam ko, pinipili niyang ihugutin yung mga lyrics niya, sulat niya. Pero, siguro hindi niya mahugot, kaya nag-freestyle na lang siya. Sayang! Tangina. Ganda sana nun. Kung, ang ganda ng momentum nung niya nakukuha niya yung crowd. Pero yun, nangyayari talaga minsan sa battle yun Tingnan natin round 3 ni Cripply. Tangina mo, ang dami mong stumble, gago ka husky, tsupa. Hindi ko lang kinain yung higaan, pati yung nakahiga. Nag-hiring construction company ni Husky. Kasi dumadami kanyang utos. Tanginan to, inaaya si Lipcra mag-apply na taga-buhos. Hiring din daw electrical.
Kaya sinusulit niya yung moment. Pinapa-apply niya si GL, taga-check daw ng current. Inaaya niya din si EJ Power, taga-simento ng hagdanan. Baka tadyakan ka nun sa unang beses niyang pagsalang. Pag si Righteous One yung nag-apply, kunin mo na damuho para pag sa lupa, laway niya tumulo, yung kumpanya mo gumuho. May post to sa Facebook, gusto niya lang daw magka-COE, pero siya'y naging CEO. Rich kid. Well off. Maniniwala na sana ako, kaso pader nyo nakaka-turn off. Bago ka mag-construct ng barat, batalinghagang parirala, tangina mo, ayusin mo muna yung palitada. COE, CEO. Nag-apply to maging doktor. Unang pasyente niya hindi na tinitigasan na lolo. Para tumigas yung titi, niresitahan niya ng simento. May babaeng ayaw mabuntis. Ang operasyon niyang binigay, para hindi mabuntis, winelding niya yung puday. Tangina construction, to doktor. Kanina pa kita tinatrabaho gamit lamang salita. Cross-job reference na para kang kinanan kaliwa. Pero mas akma pa rin sa akin yung ganong trabaho, animal. Kasi pagtapos ko mag-construct, diretso ka sa ospital. Di ba ganto? Di ba ganto mga flow nyo, basta lang makapahype? Nag-shadow boxing ka pa dati, tumatumbling pasaway. Ang nakakatawa lang doon sa bara mo na light. Tanginang flow yan, nag-shadow boxing ka pero ikaw anino ni Tyke. Puta panis ka sa akin sa live kahit replay. Pabobo, malabok ang makasabay. Lalong ako ito, modo bihira mag-flow. Pero iba yung tono ka, ingka buwaya ko'y malakomodo kaya sigago. Siguradong di madedetect ng soko. Sige sumalubong ka na malaman mo para ka na sumagalpak sa track. Ngayon para nilalamon, kita gamit makalumang estilo lang sa rap. Mga nakakahikab, lahat na niyan silat. Kaharap mo rumatrat sagad. Kaya di lang 5-0, kitil to si Iho. Rekta bababa, di ba? Hiring ba yung chakra? At alam kong sa PSP gusto mong humilera, yan ay balita akong nasagap. Para umabante yung karera, kikiram ka, nagpapalakad. Di kasi nasali dahil alam ni Gasol iyong balak na nagpapalapad ka ng papel para papel mo ay lumapad. Wala ka kasing hatak, kaya sa PSP hindi masingit. 3 beses nila akong kinausap, ginusto ko lang manahimik. Kayang-kaya ko dun umapak, sadyang di ko lang pinipili. Baka kasi mag-t-shirt ulit si Arik na tunay lang mananatili. Pero kung gusto mong bumatel, dun Husky, ay walang masama. Sampalang sa mukha mong isang oo ko lang, kaya ko yung magawa. Kaso pagmamahal ko sa flip top ay tunay. Seryoso bawat iduga. Ay, seryoso bawat kataga. Tangina mo. Pagmamahal sa flip top ay tunay. Seryoso bawat idura. Minsan na lang ako magseryoso, puta, saka pa nawala. Di ako nagpabaya. Mali ka nang nakasabayan, aking cadence nawala. Kaya na nga pa, huling laban, ikay brainless. Kung tingin mong palyado na ako kada salang, ako ay stainless, hindi ako kinakalawang. Isa kang cancer, pabibo lang. Dapat dito, makimo yan. Magpapatalo lang ako kapag si Kuya Kebs nag-emo punks. Ayun, solid na round kay Cripply. Kanya yung round 3 dahil dun nga sa stumble ni Husky. Tapos, kompletos recados na siya dito sa round 3. Effective na yung jokes niya. Tapos, nag-rap skill pa siya. Tapos may mga sundot na mga malalalim na mga bars, technical bars. Ako, yun yung boto ko. 1 kay Husky, 2 and 3 kay Cripply. So, para sa akin si Cripply nanalo dito. Ako, opinion ko, para sa akin, mas trip ko mag-comedy si Husky. Dahil, nadadala ng gesture niya, nadadala ng mga facial expression niya, ng tono ng boses niya. Para sa akin, sa laban na to, mas maganda yung comedy ni Husky.
kesa sa pagko-comedy ni Cripply. Parang parang off yung pagka-deliver ni Cripply ng mga comedy niya kaya hindi ganun ka-effective. Pero overall skills, game plan, nakuha ni Cripply yun. Tamang placing ng mga angles niya. Yun. Cripply yung mas nangingibabo pa rin yung yung parang intelligence sa battle rap in terms of pagdating sa game plan tsaka sa kung paano mo mismo lalaroin yung buong battle. Yun. Pero yun, props kay Husky. Galing nung nung style, comedy style niya. Tingnan natin sinong panalo. Pero malinaw naman na siguro yun. Kwenta Balentong 11! Cripply vs. Husky, mag-i-ice 1 beses para sa kanilang pareho! Saka yun, pansin nyo ako napansin ko kasi sa mga lalo yung last na battle na ni-review natin, yung Froze versus Cripply. Tangina, 3 minutes na time limit. Pumapalo si Cripply ng mga 2 minutes na crowd reaction time. Pero dito parang pinakamatagal niya na crowd reaction time is 1 minute and 4 seconds, which is parang nakapanibago bilang dahil alam naman natin strength ni Cripply, crowd control, pero dito parang hindi siya ganon naging ka-effective sa mga tao. Hindi ko alam kung bakit, pero yun, props pa din. Solid yung laban na yun! Ang boto ng Urado, 5-0, magigay para kay Cripply. Okay. 5-0, okay. Nice. Yun, Husky versus Cripply, solid na comedy style clash. Pares komedyante pero magkaibang style. Pares solid. Yun, salamat sa mga nanood at manonood pa lang. Ingat kayo lagi. Kita-kits tayo sa susunod na episode. Yes, sir!